Correct me if I'm wrong. Ito yung mga lalaking sinubukan magbagsak ng 100,000 na piraso ng maliliit na bola at saka kinuhaan ito ng video sa pamamagitan ng high-speed motion camera. Naglagay nga din sila ng detachable na golf cup malapit dito para malaman kung gaano kadaming bola yung makakapunta sa loob nito. Speaking of bola mga master, ay ipinakita ng YouTuber na ito yung isang experiment kung gaano ba kalakas na pagpalo yung kailangan mong gawin bago mamayupi o masira yung bola na ginagamit sa golf. Sinasabing dahil nga sa hindi kayang masira ng isang tao yung golf ball sa pamamagitan lang ng normal na pagpalo, ay naisip niyang gumamit ng vacuum cannon na kaya itong patalsikin sa bilis na 500 miles per hour. At makikita mo nga dito yung napakalakas na pag-impact nito. Sinubukan niya nga din itong ipatama sa isang watermelon para malaman kung gaano ito kadelikado. Makikita mo naman sa bidyong ito yung isang lalaki yung sinubukan tawirin yung dagat habang nasa loob ng zorball. At personally mga master ay masasabi kong hindi ito pwede sa mga taong merong motion sickness. Kung dagat lang naman yung pag-uusapan natin mga master, ay merong indoor ocean yung ginagamit ng mga Navy para i-simulate yung iba't ibang wave pattern ng isang karagatan at para din i-testing yung mga bagong design na Navy ship. Napag-alaman na yung reason kung bakit napaka-unique ng pool na ito mga master ay dahil sa gumagamit sila dito ng frequency para magawa yung tamang pag-alo ng tubig. At ayon sa mga eksperto ay sa pamamagitan nga nito ay mapapaghandaan ng mga Navy yung mga senaryo na pwede nilang ma-encounter kapag ka nasa karagatan na sila. Napag-alaman na yung reason kung bakit tumatalon yung mga US Navy sa gitna ng karagatan ay dahil sa isang tradisyon na kung tawagin ay swim calls. Sinasabing ginagawa nila ito para ma-maintain o ma-boost yung moral ng bawat miyembro ng kanilang grupo habang sila ay nasa mahabang misyon. Ayon din sa mga eksperto ay kinakailangan na mayroong mga guards at sniper yung nakabantay sa mga lumalangoy na Navy para maiwasan yung insidente ng shark attack. At napag-alaman din na yung mga sniper ay hindi naman direktang binabaril agad yung mga pating. Depende na lang kung umatake na talaga yung mga ito. Speaking of paglangoy mga master, ay ayon sa mga eksperto ay yung mga katutubo natin mga badyaw ay nag-evolve na yung mga katawan to the point na kaya na nila mag-stay sa ilalim ng dagat sa loob ng 13 minutes. At napag-alaman nga na ito ay dahil sa naging habit at tradisyon na nila yung paglangoy at paghuli sa iba't ibang klase ng seafood. Ayon sa pag-aaral ay maaari mag-evolve at maging kakaiba yung katawan ng isang tao depende sa mga environmental factors. At kung kakaibang tao lang naman yung pag-uusapan natin mga master, ay yung kwento patungkol sa Green Children of Woolpit yung isa sa mga pinaka-unusual na example dito. Napag-alaman kasi noong mga panahong 12th century ay may dalawang bata yung bigla na lang nalumitaw sa isang village na kung tawagin ay Woolpit. At yung babae at lalaking bata nga na ito ay merong mga kulay green na balat at nagsasalita ng hindi pang karaniwang lengguwahe habang yung kanilang mga damit naman ay kakaiba din yung itsura. Sinasabing nung sinubukan nga ng mga tao na patuloyin yung mga batang ito sa isang bahay ay para bang hindi sila mapakali at nalilito din sa kanilang paligid. At nung binigyan naman sila ng mga pagkain ay yung mga green beans na hindi pa luto yung napili lang nilang kainin. Napag-alaman na yung lalaking bata ay namatay matapos lang ng ilang mga buwan at yung babae naman ay nakasurvive o nabuhay ng matagal hanggang sa natuto siya na magsalita ng English. Sinasabing matapos nga siyang matuto ng English ay inexplain ng batang babae sa mga tao na nanggaling sila magkapatid sa lugar na tinatawag na St. Martin's Land na kung saan ay walang araw at puro kulay green lang yung itsura ng paligid. Pero nung sinubukan nga ng mga tao na hanapin sa mapa yung lugar na St. Martin's Land ay hindi nila ito matukoy o mahanap. Kung napapanood mo tong video na to ngayon master is I highly suggest na itap mo itong ellipsis button at saka itong show more para lagi kang updated sa mga susunod natin mga videos. Thank you mga master. Ayon sa pag-aaral ay yung grupo ng mga orca ay naghahanda sa pagkamatay ng isa sa kanilang miyembro. Napag-alaman na yung mga hayop na ito ay yung ikinukonsider bilang isa sa mga pinakamatalinong underwater creature sa ating mundo. At kapag nga malapit ng mamatay yung kanilang kamiyembro, ay inaalalayan ito ng dalawang mga orca para makahinga ng maayos. Sinasabing yung mga orca ay kayang tumagal sa ilalim ng tubig sa loob ng 15 minutes. At kapag nga malapit na sila mawalan ng buhay, ay nahihirapan sila na makaahon o makalangoy ulit pa itaas para makakuha ng oxygen. Kaya yung mga ibang miyembro sa grupo na kinabibilangan ng isang orca na malapit ng mamatay ay inaalalayan ng kanyang kamiyembro hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng buhay. Personally mga master ay masasabi kong yung mga hayop nga na ito ay sobrang tatalino dahil ayon sa mga scientists ay yung IQ nila ay equivalent sa 16 years old na tao. Shoutout nga pala sa mga napaka-supportive na followers na to. Thank you mga master. Follow me guys for more content like this.